Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po yung likod, Freddy. Sa Facebook ko yan. Facebook.com/Freddy. At sa YouTube. At Filipinos America Blog. Sa YouTube channel ho. At kung di pa kayo nakapag-subscribe, pindutin nyo lang po yung red button below. At ito po ay libre. At para matulungan nyo ang aking channel, pang araw-araw na commentary regarding sa mga issue dyan sa Pilipinas at maging dito sa mga US Filipino sa Amerika. At saka bigyan nyo po sana ako ng big likes. Ngayon, katatapos lang ho ng pag-uusap ng ating Pangulong President Bongbong Marcos Jr. at Pangulong Xi Jinping ng China diyan sa San Francisco. At talagang walang nangyari. Matigas ang China at hindi niya matanggap na ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas. Excuse me. Kaya ito ay gusto nilang makuha sa anumang paraan. Pero ang ating Pangulo ay nanindigan. At ito ang kanyang sinabing diretsaan kay President Xi Jinping na ating mangingisda ay may karapatang mangisda talaga dyan sa West Philippine Sea. Lalo dyan sa Scarborough Shoal. Kasi maraming mga malalaking isda dyan. At kung hindi papayagan ng China, hindi naman kailangan payagan ng China. Dahil atin yan. Within our exclusive economic zone. Kaya wala silang karapatan na pagbawala at kumingi man tayo ng pahintulot. Dahil atin ang karagatan niya, nasasakupan niya ng Pilipinas. Kaya, the international rule of law ay kailangan kilalanin ng China. Okay? At ito ay naipanalo natin sa Hague, Netherlands. Okay? Through UNCLOS. Okay? At yan ay kinikilala ng buong mundo. Now, bakit importante sa atin yan? Ang West Philippine Sea. Importante yan kasi sa fishery. Ang fishery ay kasama sa food security. Pag nawala yan sa atin, ang mangyayari, katulad ngayon, nag-i-import na tayo ng isda, samantalang napapaligiran tayo ng isda. Ang ating buong bayan. Lalo na dyan sa Luzon. Sa Visayas at Mindanao, wala tayong problema dyan. Sa Luzon na malapit sa China. Sinasakop nila ang ating karagatan. Okay? At isa yan sa food security at ang isa ay environmental strategy. Bakit environmental strategy? Di ba nakita niyo yung ginawa nila dyan sa may bandang Palawan? Sa Ayungin Shoal, malapit sa Ayungin Shoal. Sinira ng mga Chinese fishermen ang ating mga coral reefs. Talagang nilinis, sinimot. Yan ay diyan nanganganak. Diyan nagmumultiply ang mga isda. Malalaking isda. Diyan sila nagmumultiply. Pag sinira mo ang coral reef, wala nang pangingitlugan ang mga isda. Magugutom ang mga Pilipino, lalo na yung mga fishermen. At tayo na bumibili ng isda. Di ba mahilig tayo sa isda? Dito nga sa Amerika hirap kang bumili ng isda Mas masarap ang isda dyan sa Pilipinas. Alam niyo ba yan? Masarap ang isda. Lalo na dyan
sariwa at juicy ang mga isda natin. Kasi nung ako ay nagtatrabaho sa PLDT, halos nalibot ko ang buong Pilipinas. Malaking malaki ang pagkakaiba ng buhay dyan sa Pilipinas kaysa dito sa Amerika. Hindi sila masyadong mahilig sa isda rito. Ang hilig ng mga Pilipino ay isda. Kaya ang isda, hindi ka maha-high blood dyan eh. Kumain ka lang ng 2 beses sa loob ng 1 linggo ng isda. Bay, malaking bagay yan. Mayaman sa protina ang isda. Tsaka mga shell. Lahat ng masasarap at sariwang mga pagkain nandiyan sa Pilipinas. Kasama nga yan sa food security. Okay? Kaya ang nangyari nga ay talagang wala pa rin at kailangan natin ipagtanggol ang ating teritoryo dyan sa Pilipinas, lalo dyan sa West Philippine Sea. At ako ay naniniwala na hindi papasok ang China sa anumang digmaan kasi hindi mahihirapan nilang pakainin ang kanilang mamamayan na umaabot sa 1.4 billion people. At tulad ng mga nauna ko nang sinabi sa inyo, malaki ang kanilang pamilya at tayo ay maliit. Tayo, mabubuhay pa tayo. Hindi ganun kalaki ang demand natin sa pagkain. Sila, 1.4 billion. Paano nila mapapakain ang mga tao nila? Pag hindi nakakain ng kanilang mga tao, baka sila pang kainin ng mga tao. Di ba? So, yan ho ang kaya hindi sila lalaban at wala pang history na ginawa nila. Tahimik lang ang China. Nambubuli lang talaga, hinaharas. Pero at una, wala silang experience sa digmaan. Hindi katulad ng Estados Unidos na yan. Kasi ang Estados Unidos ay talagang pinoprotektahan niya ang kanyang mga kaalyado. Lalo na ang Pilipinas na meron tayong mutual agreement. Agreement sa depensa ng Pilipinas. Mutual Defense Treaty ang tinatawag natin noong 1951. Yan. Kaya nga nandyan ho yung EDCA. Ilan ho yung mga base ng militar ng Amerika? 9 na ho ngayon. At yan ay gusto pa ni Secretary Gibotiedoro na mapalaki ito. So hanggang sa muli, no? At sana ay naibigay ko ang update kung ano nangyari sa resulta ng pag-uusap ni President Xi Jinping at ng ating Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Okay? Okay, hanggang sa muli. In God we trust, never hold your peace.